Ikalabing-siyam na kabanata. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zakeo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro, upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zakeo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat, na nangagsasabi siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga, sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem. At sapagkat kanilang inakala na pagdakay mahahayag ang kaharian ng Diyos. Sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili, at magbalik. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Datapwat kinapupuutan siya ng kanyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. At nangyari na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kanyang harapan ang mga aliping yaon, na binigyan niya ng salapi, upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. At dumating sa harapan niya ang una, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa. Ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. At dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. At sinabi niya sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. At dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko? At nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo. At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. At sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. Sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ang bawat mayroon, datapwat ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Datapwat itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem. At nangyari, na nang siya'y malapit na sa Betfage at Betanya, sa bundok na tinatawag na Olibo, ay sinugo niya ang 2 sa kanyang mga alagad, na sinasabi, magsiyaon kayo sa inyong lakad, sa katapat na nayon. Sa pagpasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Kalagin ninyo siya at dalhin ninyo siya rito. At kung may sinumang tumanong sa inyo bakit ninyo kinakalag-iyan, ganito ang inyong sasabihin, kinakailangan siya ng Panginoon. At nagsiparoon ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari niyaon, bakit kinakalag ninyo ang batang asno? At sinabi nila, kinakailangan siya ng Panginoon. At dinala nila siya kay Jesus, at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. At samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mga katuwa at mangagpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mga kita, na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon.
kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kanyang tinangisan, na sinasabi, Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayoy pawang nangatatago sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw, na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka, at gigipitin ka sa magkabi-kabila. At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo, at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakilala ang panahon nang sa iyo'y pagdalaw. At pumasok siya sa templo, at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili, na sinasabi sa kanila, Nasusulat nga, at ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagtuturo siya araw-araw sa templo, datapwat ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba, at ang mga taong pangunahin sa bayan, ay nangagsisikap na siya'y patayin. At di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa, sapagkat natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kanya.